Ganap nang naisabatas ang Universal Healthcare Bill matapos itong lagdaan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero ano nga ba ang mga benepisyong makukuha dito ng mga Pilipino? Ito ang balita ni Grace Cassie. 4 na gamot ang regular na iniinom ng 68 anyos na si Aling Shirley. Umaabot umano sa 4,000 piso ang kanyang ginagastos buwan-buwan sa gamot, hindi pa kasama ang check-up. Sa high blood, sa cholesterol, uric acid, at saka mga vitamins everyday. Paano po? At saka sa ano pa pala, sa sugar. Pero dahil batas na ang Universal Healthcare Program, makakalibre na sa check-up si Aling Shirley. Sa ilalim ng Universal Healthcare Law, otomatikong magiging miyembro ng PhilHealth ang lahat ng Pilipino. Kung dati magagamit lamang ang PhilHealth sa gamutan, ngayon makakalibre na rin sa check-up. Sa lahat ng mga walang kapasidad na magbayad, libre na ang check-up at gamutan sa mga karaniwang sakit gaya ng sipon, ubo, tuberculosis o TB, cholera at tigdas. Pero hindi kasama ang mga sakit gaya ng cancer at iba pang malalalang sakit. Check up na rin po sila. Ang aim po natin dito para hindi na lumala yung sakit. Hindi na umabot na kailangan pa sila confine sa hospital at hindi na mas lalala yung sakit at lalaki yung gastos. 219 billion pesos ang inisyal na pondo nito sa unang taon ng implementasyon. Kukunin ang pondo mula sa Syntax Collection ng pamahalaan. Hinikayat ang lahat ng kasalukuyang miyembro ng PhilHealth na regular na maghulog sa kanilang premium upang magamit sa mas marami pang Pilipinong nangangailangan. Lahat rin ng mga iskolar ng pamahalaan na ang kurso ay health-related ay inuobligang magserbisyo sa mga barangay at malalayong lugar sa loob ng 3 taon. Ang kabuuang panuntunan sa implementasyon ng batas ay ilalagay sa Implementing Rules and Regulations o IRR nito. Grace Cassin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Hindi agarang maipatutupad ng buo ang Universal Healthcare Law. Ito ang tugon ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo sa tanong kung papaano ipatutupad ang batas gayong kulang pa ang pondo ng pamahalaan para sa unang taong pagpapatupad nito. Una nang sinabi ng Department of Health o DOH na kinakailangan ng 257 billion pesos sa unang taon ng implementasyon ng Universal Healthcare at ang 40 billion pesos na kakulangan sa pondo ay kukunin sa pagpapatupad ng mas mataas na sin tax o buwis sa sigarilyo. Kumbaga pagkakasyahin muna natin until such time na dumating yung pondo. Gradual implementation po. We don't expect this year na makocover ang lahat ng Filipinos dun po sa UHC. Gradual ang implementation pero meron pa namang there are many ways to augment the resources. I'm sure our government will know how to source funds in accordance with the Constitution. Sa ibang balita, hindi dadalo sa komemorasyon ng EDSA People Power Revolution sa February 25 si Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil sa tambak na trabaho ayon sa Malacanang. Ito na ang ikatlong pagkakataon na hindi dadaluhan ng punong ehekutibo ang EDSA Anniversary Rites mula nang maupo ito sa pwesto. Ayon pa sa palasyo, makabuluhan din para sa Pangulo ang EDSA People Power at wala namang kinalaman sa pagiging malapit nito sa pamilya Marcos ang hindi nito pagdalo sa selebrasyon. 2 years nang wala eh. So most likely, hindi rin natin. Most likely hindi siya atin. Maraming trabaho at presidente. Hindi sinusuportahan ng Malacanang ang panukalang tanggalan ng scholarship ang mga estudyanteng sumasali sa mga kilos protesta kontra pamahalaan maliban na lamang kung may matibay na ebidensya na sangkot ang mga ito sa pagpapabagsak ng gobyerno. Ito ang balita ni Rosalie Cruz. Hindi sapat na dahilan ang pagiging miyembro ng isang leftist group o pagsali sa mga anti-government protest upang tanggalan ng scholarship ang isang iskolar ng bayan. Ito ang reaksyon ng pamahalaan sa mungkahi ni National Youth Commission o NYC Chairman Ronald Cardema kay Pangulong Rodrigo Duterte na maglabas ng kautusan upang alisan ng government scholarships ang mga estudyanteng kumakalaban sa pamahalaan. Kung sinususpetsahan lang natin, hindi naman pa pwede. Kailangan meron tayong ebidensya ng mga parte nga sila ng mga grupo na laban sa gobyerno. Kung sila ay sumasama lang sa mga rally, that's right. That's a right. That's freedom of expression and freedom of assembly.
Dagdag pa ng palasyo, ayon sa isinasaad sa batas, kinakailangang may matibay na ebidensya laban sa isang individual kung sangkot ito sa pagpaplanong pabagsakin ng gobyerno o bahagi ng armadong pakikibaka at rebelyon. Ibang usapin na rin kung sila'y kasabwat sa paghahasik ng kaguluhan o karahasan. But if you use rallies to foment violence, to incite sedition, that's a different story. Iba na. Una nang binatikos ng mga makakaliwang grupo ng kabataan ng mungkahi ng NYC chair dahil kontra nila ito sa karapatan sa kalayaan ng pagsasalita. Hindi rin nila galing kay Pangulong Duterte ang salaping ginugugol para sa mga eskola ng bayan kundi sa buwis ng taong bayan. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Pinalaya na ng New People's Army o NPA ang 2 sundalo at 14 na KAFGU na binihag ng NPA sa Caraga Region noong December 2018. Bago makabalik sa trabaho, sasailalim muna ang mga ito sa general check-up at bibigyan ng ilang linggong bakasyon. Ito ang balita ni Raymond Octobre. Walay kabutangan ang kalipay nga gibati ni Jonah Ilagan, ang anak ni KAFGU member Bernabe Salahay, usa sa 16 kasakop sa armadong kusog nga gibihag sa New People's Army sa Sibagat Agusan del Sur ug RTR Agusan del Norte niadtong December 2018. Kinihuman nga subli niyang nakit-an ng amahan, human gipagawa sa rebelde grupo kauban ang 14 pang miyembro sa Citizen Armed Force Geographical Unit ug 2 ka sundalo. Human ang nahitabo sa iyang amahan, respeto kuno gihapon nila unsa man ang desisyon niini kung mobalik pa ba gihapon ang isip KAFGU. Nagpasalamat lang mi nga buhi siya nga nakauli, buong buo siya nga nakauli sa among mga kamot. Nakabalik siya nga walay labis o walay kulang. Gipresentar sa media ang pipilas sa mga gipagawas pero wala gitugot sa Philippine Army nga mahinabi sila gumikan kay magpailalom usa sila sa stress debriefing ug general check-up tungod sa nagumang trauma. Unang gipagawas ang unom sa mga gidagit niadtong February 14 niadtong Lunes sabang duha samtang gahapon kansang gipagawas na pud ang 8 sa ilaha. Sumala kang kanhing Special Assistant to the President Bongo. Dakong tabang sa gipagawas ng mga sundalo, mao ang pag-negotiate sa gimugna nga third-party facilitator o sa gobyerno. Full support si Presidente sa Matod pa ni 4th Infantry Division Commander Brigadier General Franco Nimisio Gacal, ipatawag sab ang mga gipagawas nga KAFGU og sundalo sa headquarters sa Fort ID aron mahatagan og kalinaw ang ginipahigayong investigasyon kalabot sa nahitrabong pagdagit sa ilaha. Ituloy yung investigation because what we want to know, ano talaga ang sinong involved dito, nang sa ganun makapag-file tayo ng saktong kaso. And secondly, we want to know ano yung mga lapses, security lapses doon sa detachment na yun para maging lesson sa ating lahat yun, hindi na maulit yung mga pangyayari. Paghuman sa general check-up, hatagan sa og bakasyon ang mga sundalo o KAFGU aron makauban niini ang ilang pamilya di ser mobalik sa trabaho. Raymond Octobre, UNTV News and Rescue, Butuan City. Sa ibang balita, pansamantalang isinara kahapon ng isang ospital sa Laguna ang kanilang emergency room matapos ma-admit doon ng isang pasyente na hinihinalang may Middle East Respiratory Syndrome o MERS. Ito ang balita ni Sherwin Kulubog. Dinala kaninang alas 9 ng umaga at patuloy ngayong inoobserbahan sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM ang isang lalaki na pinaghihinalaang mayroong Middle East Respiratory Syndrome o MERS. Ayon sa mapagkakatiwalaang source ng UNTV, February 14 nang dumating sa bansa ang pasyente na isang overseas Filipino worker mula sa Riyadh, Saudi Arabia. February 19 nang magpa-admit ito sa Laguna Doctors Hospital sa Santa Cruz, Laguna, bunsod ang ubo at mataas na lagnat. Pansamantalang isinara muna sa mga pasyente ang emergency room ng ospital upang linisin at i-disinfect ngayong araw. Hindi rin muna umano pinapalabas sa ospital ang mga nurse na nakasalamuhan ng pasyente kagabi habang hinihintay ang resulta ng pagsusuri mula sa RITM na maaaring tumagal ng 2 hanggang 3 araw. Ang MERS ay isang nakamamatay na sakit na mula sa Saudi Arabia. Hindi naman makakahawa yun, close contact yun. Kailangan mo talaga makipag-sex sa taong may MERS bago mo makuha yun. Body fluid na kukuha yun. Sa kabila nito, pinawi ng Department of Health ang pangamba ng publiko hinggil sa napaulat na hinihinalang sakit na MERS. Hindi mo rin masabi na suspected na MERS kasi the usual manifestations kasi yan, including ng meningo, high fever, yung mga yun. Ngayon, galing yan dun sa Middle East kasi, kaya siguro sinabi nila na MERS na. Pero walang na-report sa akin ng
Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Mayroon ng 106 na kaso ng tigda sa Zamboanga Peninsula ngayong taon. Subalit ayon sa Department of Health 9, walang dapat ikabahala dahil nauna na rin nilang inalerto ang kanilang mga tauhan dahil sa outbreak ng naturang sakit sa Zamboanga City noong nakaraang taon. Ito ang balita ni Dante Amento. Hindi pa nababahala ang Department of Health Region 9 sa bilang ng kaso ng tigdas sa Zamboanga Peninsula. Ito ay sa kabila ng naitalang 106 na kaso sa rehiyon. Pinakamarami sa mga ito ay mula sa probinsya ng Zamboanga del Sur na sinundan ng Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay at Isabela City sa Basilan. Ngunit kung tutuusin, mababa pa ito kung ikumpara sa mga lugar sa Luzon. Kung sa atin pa dito, when it comes to logistics, wala tayong problema. So walang ikakatakot dapat ng mga tao. Nandyan lang po yung mga bakuna, ready na yung mga health workers natin. Number 2 po, wala pa tayong reported case na namatay dahil sa measles. Okay? Number 3 po, yung kaso po natin hindi pa po sa status na outbreak po talaga for the whole region. Binigyang diin ng DOH na bago pa man nagkaroon ng outbreak sa ilang lugar sa Luzon, inalerto na nila ang kanilang mga tauhan na kumbinsihin ang mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak. Makikipag-ugnayan na rin sila sa community leaders, partikular sa mga remote areas, upang tulungan silang hikayatin ang mga residenteng magpabakuna. Yung efforts po ng mga health workers natin para pumunta sa mga komunidad, sa mga bahay-bahay, andun po talaga. So, nag-raise na po kasi yung concern because nga po doon sa merong news sa taas, sa NCR. Target ng pamahalaan na mabakunahan ang may edad 6 na taon hanggang 59 na taong gulang simula nitong buwan hanggang Marso. Dante Amento, UNTV News and Rescue, Zamboanga City. Maaari nang makalipat ng service provider ang mga mobile phone subscriber na hindi kailangang magpalit ng kanilang mga contact number sa tulong ng Mobile Number Portability Act. Ito ang balita ni Monokson. Sa 3 taon ni Angelo bilang isang mobile postpaid subscriber, marami siyang naging problema sa serbisyo ng kanyang service provider. Pangunahin na rito ang nakakagulat na taas ng kanyang bill at mabagal na internet. Naisip ko din lumipat kasi nga, ang hirap ng gano'n na akala ko okay yung ganong network, yung pala hindi pala gano'n, may mga hidden charges pala silang. Gustuhin mang lumipat ni Angelo ng provider, hindi niya magawa dahil ayaw niyang magpalit ng cellphone number. Siyempre, sa mga bangko or sa ibang business transaction mo, alam nila yun yung number mo. Tapos, pag di ka nila na-contact, nade-delay yung transaction mo. Hindi na magiging problema ang paglipat ng service provider dahil naisabatas na ang Mobile Number Portability Act o ang Lifetime Cellphone Number Act. Ito ay ang batas na magbibigay ng kalayaan sa mga mobile users na mapanatili ang kanilang mga cellphone number kahit magpalipat-lipat sila ng service provider. Hindi lamang mga postpaid subscriber ang sakop ng batas, kundi maging mga prepaid subscriber. Nakasaad rin sa batas na hindi dapat tumagal ng 48 hours o 2 araw ang proseso sa request ng isang subscriber na lumipat ng carrier. Magmumulta ang mga telcos ng hanggang 1 milyong piso kapag nabigong iproseso sa itinakdang oras ang paglipat ng isang subscriber. Makakatanggap rin ang subscriber ng 40,000 pesos bilang danyos. Pero ayon sa National Telecommunication Commission, hindi lahat ay pwedeng lumipat agad dahil kailangang masettle sa loob ng 3 araw kung mayroon mang pagkakautang ang isang subscriber sa kanyang carrier. If you avail of a benefit, dapat naman you also must be aware of your responsibilities naman. Hindi naman po pwede. You avail of this kasi it will benefit you, may utang ka doon. Bayaran mo muna. Ayon sa NTC, dahil sa naturang batas, mas hihigpit ang kompetisyon ng 2 telco at mas gaganda pa ang serbisyo ng mga ito. For one network provider, para ma-retain niya yan, mag-improve yan ng serbisyo. Kasi ayaw niyang lumipat yan eh. Yung isa naman, i-attract niya yung lumipat, mag-provide ng better. So magpapagandahan niya. Lalo na pag may 3 pa, pangatlo.
Suportado naman ng PLDT Smart ang naturang batas. Sinabi nito na kailangan nila ng tulong ng pamahalaan upang maisagawa ito ng maayos. Mayroong 90 days ang NTC upang magawa ang implementing rules and regulation ng batas at inaasahang maipatutupad ito sa second quarter ngayong taon. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Inirekomenda ng Konseho ng Quezon City Government sa Metropolitan Manila Development Authority ang pagpapaliban sa pagsasara ng Tandang Sora Flyover sa Sabado. Ito ay upang mapaghandaan ang epekto nito sa traffic sa Commonwealth Avenue na inaasahang lulubha sa oras na masimulan ang pagsasara. Ito ang balita ni Joan Nano. Nagpulong kanina ang mga opisyal ng Quezon City Government, Metro Manila Development Authority, mga kinatawan mula sa MRT-7 contractor at ilang barangay officials hinggil sa planong pagsasara ng Tandang Sora Flyover. Sa gitna ng pagpupulong, nagreklamo ang ilang presidente ng mga subdivisions sa mga lugar na tatamaan ng proyekto dahil sa umano'y kakulangan ng maayos na koordinasyon bago ang pagsasara ng Tandang Sora. Giit na mga ito, sila ang lubhang mapeperwisyo sa oras na isara na ang flyover. Sa kabila ng iprinisintang plano na bagong traffic scheme, hindi kumbinsido ang mga residente sa gagawin ng MMDA at EEI Corporation. Po niyo maintindihan na ang ipinresenta po ninyo is not a comprehensive program. It's not a comprehensive solution. Ang nakulang po ang panahon. Nasermonan rin ni QC Vice Mayor Joy Belmonte ang contractor dahil sa anilay kawalan ng konkretong plano sa oras na maisara sa mga motorista ang flyover. We are the LGU. We have no idea what's going on. That's why we and Congressman Wing and I are a state of panic. My barangay officials were in my office wondering what was going to happen on Saturday. And these are the barangays that will be affected by this. Inireklamo rin ang kakulangan ng mga traffic signages upang bigyang gabay ang mga motorista kung saan-saan ang mga lugar na magsisilbing alternatibong ruta. Sa huli, inirekomenda ng Konseho ng Quezon City na ipagpaliban muna ng 1 linggo ang pagsasara ng tulay. Makikipag-ugnayan ng MMDA sa Department of Transportation hinggil sa panukala at titignan pa kung papayagan ito ng DOTR. Pakinggan naman natin sila. I just need to relay it, no? Kung anong klaseng effect ba mangyari doon sa delay na 1 week. Pero definitely, I agree with them. Lilinaw naman ng QC Government na hindi nila nais na maantala pa ang konstruksyon ng MRT-7. Subalit binigyang diin ng mga ito na dapat mapaghandaan ang inaasahang mabigat na epekto nito sa traffic sa oras na maisara na ang Tandang Sora Flyover. Ay, hindi naman din ako agad sa project. Gusto ko nga matuloy siya. Ayaw ko nga ng delay. Kasi para sa akin, I'd like to look at the big picture that it's a project that will benefit so many other people. And nagkaroon lang tayo ng proposal ng delay kasi nga yung EEI mismo ay meron silang meron kaming mga katanungan sa kanila na medyo nag-alangan sila sa pagsagot. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Bubuksan na sa darating na Martes ang NLEX Harbor Link Segment 10 na pakikinabangan ng libo-libong motorista. Ito ang balita ni Sir Torres. Mahigit 30,000 motorista ang makikinabang ngayon sa pagbubukas ng NLEX Harbor Link Segment 10 sa darating na Martes. Sa isinagawang final inspection dito kaninang umaga, sinabi ni Public Works and Highway Secretary Mark Villar na malaking ginhawa ito sa lahat ng motorista. Bukod sa mapapabilis ang biyahe sa expressway, may iwasan na rin ang mabigat na trapiko sa EDSA Balintawak at sa A. Bonifacio Avenue. Malaking tulong ito lalo na sa mga truck at bus na dire-diretsyong maglalakbay sa north at southbound area sa halip na sila ay dumaan sa MacArthur Highway. Lahat po ng trucks na galing sa port, pwede na nilang gamitin ito papuntang NLEX. So hindi na kailangan dumaan sa mga arteries natin sa Metro Manila. Naman may option sila na dito na lang sa Harbor Link, diretso na sa Manila area. So makakatulong din sa traffic natin sa EDSA at sa mga major sa EDSA, sa C5. So at ang expected vehicular traffic dito is 30,000 a day. So yun ang mababawas din sa traffic sa Metro Manila. Taong 2014 nang simulan ang naturang national project ng DPWH at Metro Pacific na pinondohan ng 15 billion pesos. May haba itong 5.65 kilometers mula sa Karuhatan, Valenzuela City at magtatapos sa Caloocan Interchange City Road, Caloocan City patungong Port Harbor. Magkakaroon din ito ng mga viaduct na kukonekta naman sa R10. Tiniyak naman ni Secretary Villar na ito ay ligtas gamitin ng mga motorista.
napakalaking bagay dahil sa ngayon may truck ban, pero pag nag-open na po ito, dito nadadaan ng mga truck papuntang NLEX. So napakalaking bagay. And isipin nyo na lang yung truck equal to ilang kotse yan sa laki ng truck. So malaking bagay po sa traffic natin. Of course, we do our best. We make sure that our new roads are of international standards sa safety. Bukod sa mas mabilis na travel time, inaasahan rin na sa pagbubukas ng naturang daan ay inaasahan rin na magdudulot ito ng mas maraming oportunidad sa mga kalapit na bayan, gaya ng pagkakaroon ng mas maraming trabaho at pagtaas ng land value. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Malabong diversionary tactic ang pagtatapon ng bloke-blokeng cocaine sa dagat na ngayon ay natatagpuan sa eastern seaboard ng bansa. Ayon kay PNP Chief Police Director General Oscar Albayalde, napakalaking halaga ng cocaine na natagpuan ng mga mangingisda para gawing diversionary tactic lamang. Kahapon, isang bloke pa ng cocaine ang natagpuan ng isang estudyante sa baybayin ng Perez, Quezon. Mahigit 70 kilo na ng cocaine na nagkakahalaga ng halos kalahating bilyong piso ang natagpuan sa Surigao del Norte, Dinagat Island, Camarines Norte at Quezon Province. Yung cocaine hindi masyadong pinapatronize dito sa Pilipinas. So I don't see any diversionary tactics kung as of this time, not unless na ito ay diversionary tactics intended for other countries. No? Pwede yon, but not necessarily here in the Philippines. Kumpiyansa ang Department of Education o DepEd na maaprubahan ng pondo para sa honoraria ng mga gurong magsisilbi sa darating na halalan. Pinaalalahanan din ni Secretary Leonor Briones ang mga guro at mga kawani ng DepEd na hindi sila maaaring sumali sa anumang partisan political activity. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Naniniwala si Department of Education Secretary Leonor Briones na maaprubahan pa rin sa Kongreso ang panukalang pondo ng Commission on Elections para sa honoraria ng mga guro bago ang halalan. Maituturing anyang unconstitutional kung hindi mababayaran ng sapat ng honoraria ang mga guro na magsisilbi sa May 13, 2019 midterm elections. Ayon sa COMELEC, kulang pa sila ng 3.2 billion pesos upang mabayaran ang honoraria ng mga gurong magsisilbing Board of Election Inspectors. I'm very confident na ma-approve yung budget, BICAM budget for that. Kasi constitutional kasi ang election. This is part of our democratic system. Kailangan may provision for that. Wala nang debate niyan. Kailangan talaga. At saka during the last election, when was our last election, nabayaran naman ang mga school teachers. Tapos na-increase pa yung na-increase pa yung kanilang honoraria. Voluntaryong magsisilbi ang mga guro sa halalan sa ilalim ng Election Service Reform Act o ESRA. Ngunit hindi sila maaaring makasali sa anumang partisan political activity. Ibig sabihin hindi nila maaaring gamitin ang kanilang katayuan bilang guro upang impluwensyahan ang isang botante sa pagpili ng ibobotong kandidato. Sa DepEd Order No. 48 Series of 2018 o ang Prohibition on Electioneering and Partisan Political Activity, nakasaad na bawal sa isang guro, empleyado o sino mang opisyal ng DepEd na mag-endorso ng kandidato. Distributing handbills or leaflets, this happens during graduation times, attendance at political meetings, distributions of letters including intention to run for public office. And in our 2018 circular, we also said the use of power and influence over subordinates to influence their voting, which I added. Samantala may panukalang pondo rin ng DepEd na 50 million pesos para sa kanilang bubuuing election task force. Ibig sabihin nito sa kagawaran manggagaling ang pondong pambayad para sa non-teaching personnel na makakatulong ng mga guro sa pagbabantay sa seguridad at kaayusan sa mga paaralan sa darating na halalan. So, napakaliit actually ng 50 million but it is a good start para po every time may election ay mabigyan na ang Department of Education ng ganitong pondo. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Tututukan ni incumbent Muntinlupa Lone District Representative Rufy Biazon ang basic social services sa kanyang nasasakupan sakaling muli siyang mailuklok sa pwesto sa parating na halalan. Ito ang balita ni Mai Bermudez.
Sa programang Get It Straight with Daniel Razon, iginiit ni Muntinlupa Lone District Representative Rufy Biazon na tututukan niya ang basic social services sa kanyang distrito sakaling muli siyang mahalal sa pwesto. Yung mga legislative objectives ko, no? Kasi kumbaga parang dalawa persona ko as a congressman. Generally, yung pang-legislative ko, malaking agenda doon is national. Tapos para naman specifically sa distrito, yung social services. Mula taong 2011 hanggang 2013 ay nagsilbi ang mambabatas bilang commissioner ng Bureau of Customs. At bilang dating pinuno ng ahensya, iba't ibang reforma ang isinusulong pa rin nito para sa modernisasyon ng BOC. Aminado naman si Biazon na tila hindi napagtuunan ng pansin sa kanyang kasalukuyang termino ang isinusulong na reforma sa Bureau of Customs o BOC. Sa kabila ng kinaharap na kontrobersiya ng dalawa sa mga commissioner nito noong nakaraang taon. Nakikita nyo, marami bang kumikita sa congressman na dahil sa kalokohan sa customs? Ayoko naman mag-point fingers, lalo na kung wala naman akong basis. Pero maraming mga nakikinabang sa kalakaran. Ibig sabihin, maraming nakikinabang dun sa flawed system. Iba-ibang mga sektor. Bukod sa pagiging Customs Commissioner ay nagsilbi si Biazon ng 3 termino sa distrito sa Muntinlupa at naparangalan bilang outstanding congressman. Siya ay anak ni dating Senador Rodolfo Biazon at naging chairman at vice chairman ng ilang komite sa Kamara. May Bermudez, ZBTV News and Rescue, Quezon City. Dapat munang i-validate ang listahan ng mga tinaguriang narco-politicians o mga politikong sangkot sa bentahan ng iligal na droga bago ito ilabas ayon sa Malacanang. Nanawagan naman ang Philippine Drug Enforcement Agency na huwag iboto ang mga narco-politician. Ito ang balita ni Rosa Licos. Kailangang i-validate muna ang listahan ng narco-politicians kung ilalabas ito bago ang May 2019 midterm elections ayon sa Malacanang. Ito ang sagot ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo sa tanong kung sang-ayon ba si Pangulong Duterte sa panukala ng Department of the Interior and Local Government o DILG na maglabas ng narco-list bago ang halalan. Nakapaloob sa naturang listahan ng mga politiko at opisyal ng pamahalaan na hinihinalang sangkot sa bentahan ng iligal na droga. Di ba si Presidente na naglabas na rin nun? So it goes without saying. Kung si Presidente mismo naglabas. Pero ang Philippine National Police wala umanong ilalabas na narco list. Ayon kay PNP Chief Police Director General Oscar Albayalde, taga-validate lamang sila ng mga listahan. Bahala na anya ang Pangulo at ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na maglabas nito. Tayo pag-validate lang pero we do not maintain the list of narco-politicians. What we have is yung aming list of yung counter-intelligence watch list namin involving our personnel at of course yung mga non-uniform personnel namin. Ayon pa kay Albayalde, nagsasagawa sila ng case build-up sa mga narco list kaya't hindi nila trabaho na ilabas ang pangalan ng mga ito. Nanawagan naman si PDEA Director General Aaron Aquino na huwag iboboto ang mga politikong sangkot sa iligal na droga. Wala anyang ibang panggagalingan ng perang ipamumudmod ng mga ito tuwing halalan kundi ang iligal na droga. Dati na ring sinabi ni Aquino na 83 politiko pa ang nasa narco list ni Pangulong Duterte. Rosa Licos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Mahigit 800 residente ng isang barangay sa Caloocan City ang napaglingkuran ng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Kabilang dito ang persons with disabilities at mga batang may special needs. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Isang taon na nang ma-stroke ang kanang bahagi ng katawan ng asawa ni Aling Marianita. Kaya naman agad itong tinungo ang libreng medical mission ng Members Church of God International at UNTV kanina. Hirap man si Aling Marianita, inakay nito ang kanyang asawa para sa libreng check-up at gamutan. Ayon kay Aling Marianita, laking pasasalamat ito sa Diyos na kahit paano'y nakakalakad na ang kanyang asawa. Malaking tulong din anya ang therapy treatment sa kanang kamay ni Mang Virgilio. Salamat niya ako dahil kahit paano
natitingan ako na yung panggagamot, nabibigyan pa ng gamot. Una sa lahat po, magpapasalamat ako una sa lahat kay Lord dahil ginamit kayo na instrumento para po makarating kayo sa barangay namin. Lalo na sa asawa ko. Salamat sa namumuno dahil kahit paano makakatulong po yung therapy sa kanya, yung pag-assist ni Doc, tsaka yung patingnan din po yung sugar. Si Aling Heidi naman sinamahang ipa-check up ang kanyang anak na may special needs. Isang linggo na anya itong sinisipon at inuubo. Bagaman hindi anya mahirap alagaan si Fiona, panganay ito sa 5 magkakapatid at kailangan niyang tutukan ang kalagayan nito. Malaking tipid anya na nakapagpatingin ito ng libre at mabigyan ng libreng gamot. Okay naman po. Maraming salamat po kasi kahit papaano malaking tulong din po sa amin to. Kasi kung magpapa-check up ka rin po ngayon, di ba, malaking halaga din po yun. Kaya malaking tulong na din po. Ito na ang ikalawang pagkakataon na napagserbisyohan ng MCGI at UNTV ang Barangay 102 Caloocan City. Ayon kay Chairman Leopoldo Manalili, hindi lang kabaryo niya ang kanyang inimbitahan kundi ang mga kalapit din na barangay upang maka-avail ng taos sa pusong serbisyo publiko. Kami po ay taos puso nagpapasalamat sa medical mission na ginawa ng UNTV ni Kuya Daniel Rason at saka ni Brother Eli. At ito po ay isang malaking kapakinabangan, malaking katipiran para sa ating mga mamamayan dito sa barangay namin at saka Karatig Barangay po. Maraming salamat po at sana po patuloy po ninyong palawigin pa ang proyektong tulad nito. Hindi naman anya nabigo na matugunan kaagad ang request sa Barangay Kagawad Homer na magsagawa ng libreng public service sa kanilang lugar. Hiling nito na mapagbigyan pa sa mga susunod na panahon. Halos lahat po, tuwa po dito sa barangay namin sa 102, pati po sa ibang barangay. Dahil kakaiba po ang hindi lang medical, may pagkain pa. Salamat po ulit sa Diyos. Sa awa tulong ng Diyos ay naipaglingkod ang iba't ibang serbisyo sa mahigit 800 mga residente ng Barangay 102 at sa mga kalapit barangay nito. Kabilang dito ang medical adult consultation, pediatric, legal at optical consultation, dental extraction, ECG at massage therapy. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Caloocan City. Muling naantala ang biyahe ng Metro Rail Transit o MRT3 kaninang tanghali sa bahagi ng Quezon Avenue Station southbound lane. Ayon sa pamunuan ng MRT3, dakong alas 12:48 kanina nang magkaroon ng electrical failure sa motor ng tren. Tinatayang nasa 450 mga pasahero ang pinababa sa istasyon. Naisakay sa kasunod na tren ang mga naapektuhang pasahero makalipas ang 14 na minuto. Muli namang humingi ng paumanhin ng MRT management sa abalang idinulot sa mga pasahero. Binabantayan ngayon ng Pag-asa ang posibilidad ng pagkakaroon ng weak El Nino sa ilang bahagi ng bansa, partikular na sa Western Luzon. Ayon sa Pag-asa, nauna na itong nararanasan sa ilang bahagi ng Mindanao at maaaring tumagal hanggang Hunyo. Ito ang balita ni May Bermudez. Ilang bahagi na ng Western Mindanao ang nakakaranas ng weak o mahinang El Nino ayon sa Pag-asa. Posibleng hanggang sa Hunyo maranasan ang naturang phenomenon sa ilang bahagi ng bansa ayon sa Pag-asa. Pero ano nga ba ang dapat na asahan ng mga magsasaka na maaaring maapektuhan ng weak El Nino? So usually po, yung mga rain-fed farmers natin o po yung mga magsasaka sa Western Luzon area na umaasa sa tubig ulan, sila po yung posibleng hindi makapagtanim dahil sila po yung umaasa sa tubig ulan. So eto po yung posibleng maapektuhan yung mga rain-fed farmers po natin. Ayon naman kay Undersecretary Renato Solidum, inaasahan ngayong taon din mararanasan ang full-blown El Nino. Pero kailangan pa ng ilang buwan pa na masabing full-blown El Nino na siya. Yun yung forecast. Pero yung condition nandyan na. Ngayon, dahil sa condition na yan, ay magkakaroon ng mga pagbawa sa ulan na minsan ay mahigit 60% than the normal na average sa mga probinsya. At ito na yung tinatawag na drought, no? May drought or dry spell. Binabantayan na din ng pamahalaan ang estado ng mga dam dahil sa posibleng pagbaba ng antas ng tubig ng mga ito. Sakaling maging full-blown El Nino, maaari nitong madelay ang onset ng tag-ulan, mas pinalawig na dry season, mahinang monsoon activity, mas kakaunting bagyo, mas mababa kaysa normal na rainfall at mas mainit na panahon.
Kaya payo ng Pag-asa sa panahon ng El Nino, ugaliing magbasa ng kanilang advisory at humingi ng regular na update sa kanilang mga opisyal. I-check o i-report ang makikitang tagas ng tubig, ugaliing mag-ipon ng tubig ulan, magtipid ng tubig, kumuha ng crop insurance sa mga pananim at kung maaari ay hinay-hinay sa paggamit ng air condition units. Mai Bermudez, UNTV News and Rescue, Quezon City.